Nasa tanggapan tayo ngayon mga kaibigan ng Municipal Engineers Office sa bayan ng Rojas. Engineer Arimado sir, kamusta mga proyekto ng Municipal Government of Rojas? Magandang umaga po ito sa atin lahat. Last year po yung 2024 20% development ng Mayor, we are very happy and masaya po kami balita na almost na-implement natin lahat ng mga project ni Mayor, no? Kasi if you will ask me kung ilang percent, siguro mostly nasa 95%, 90 to 95% na nating na-implement yung ating mga project ni Mayor. Mga magkano ang 20% development fund na yan? Almost umabot po siya na nasa 50 million plus po. Yung, okay. And ang implementation natin is through contract or by administration? Ano po sila, by contracts po ang ating mga project ni Mayor. Yung iba lang po na may supply, siyempre po by admin na po natin yan. Pero most of na project ni Mayor, ginawa po natin lahat yung by contracts po para one thing, mas ma-monitor po natin yung quality ng trabaho ng tao. And we make sure na ma-deliver nila right on time yung project na ni Mayor po. Kamusta naman? Ano ang mga salient pinakamahalaga sa mga proyekto na ito? Actually po, una pong nung last year po, nakita po natin una po sa lahat, no, yung sementeryo. Nakita natin yung gaano kahirap, gaano kadumi yung ating sementeryo. Kasi puro ano po yun kumbaga po, kung pumunta ka doon, talagang mahihirapan kang maikot yung sementeryo, no? So one thing na sinabi ni Mayor sa akin, baka pwedeng gawa natin ng paraan yan para medyo mas mapadali ang access ng ating mga tao sa sementeryo. Sabi nga nila, patay na nga, papahirapan pa natin. Opo. So one thing po na ginawa namin, priority namin, kung baka punta po sila ngayon sa maayos naman po yung maano na po yan, matapos na po at masimulan na rin naman po, no? And then siguro po yung tuloy-tuloy naman po kami pagpo-program. Actually po isa na po sa priority ngayon po ngayong taon, no, yung ating drainage system sa palengke. So nakita po siguro niyo diyan yung itsura ng palengke ng drainage natin. Sobrang hindi na nagpo-flow ang tubig diyan ng ating drainage diyan. So isa sa priority po yan at ang baho po. Talaga naman. So, syempre po ako, taga Rojas, ako yung namamalengke dyan. At kita ko yung sitwasyon. So, isa po sa na-propose natin yan na talagang sabi po ng ating mahal na Mayor ay tutukan natin. Pwedeng magawa natin ng paraan yung drainage system. And then yun po, yes po, nakapag-plano po tayo, nakapag-propose po tayo dyan ng ma-rehab na po ngayong taon yung drainage po dyan sa ating market. At yung mga baku-bakong kalsada natin na nagbabaha po dyan sa along market area po natin ay ma-reblocking na po natin yan, mapalitan natin ng panibago para mas maayos po ang flow ng tubig sa ating mga drainage system po, no? So isa po kasi na problema talaga natin, talaga yung drainage system natin sa Rojas which is, alam po natin ng lahat. At isa sa mga challenges ngayon ay itong forecast ng Pag-asa na first quarter ng 2025 ay isang above normal ang mga pag-ulan. Yes po. Handa ba tayo dyan, sir? Yes, sir. Actually po, yan po talagang pinaghahandaan namin talaga yung mga ganyang sitwasyon. Kaya po, yung ating mga project na gagawin talaga ngayon ay handa para matugunan po yung mga ganyan darating na mga baha, no? Hindi man natin po mabigla, pero at least po meron na tayong nagagawang pagbabago na maayos po natin yung mga drainage, kalsada, lalo po doon sa mga binabaha. Actually po, yung sa Sibali Street po, nakita niyo siguro yung sa Sibali Street, may Adventist, bako-bako na rin po yung kalsada. Ngayong taon po, mapapalitan na po natin ng panibagong konkreto yan, kasama po ang drainage system. May pondo ba tayo na available? Yes po, ngayong taon po yan. Kasama po sa 20% development ni Mayor yan sa Sibali Street, ay mahanap po talaga, sa sobrang lakas ng alon, nahanap talaga siya ng lugar para masira para hindi lang po masira yung ginawa natin na sa gilid niya at mag-scar yung lupa. So, ito po, pinupurta ngayong taon po na to, talagang sinusubukan at talagang gusto po ng Mayor na talagang matuluyan po yung ating seawall na yan sa Dalahican. Kaya pala nung binisita ko ang seawall, tuwang-tuwa ang mga tao doon, ano? Quality ang pagkagawa ninyo. Opo, actually po, talagang pinilit po namin talaga ngayon na mga project ng ating Mayor. Sabi ko nga, hindi naman natin mapantayan yung kwalidad nung nasa national level, paano kasi talagang mas marami silang equipment doon o anumang... At saka malaking budget na galing national. Pero,
yung mahahabol natin yung kumbaga mas mapapalapit tayo doon sa quality natin. Kasi talaga pong inuuna namin sa engineering ngayon, ma-meet nung bawat structure yung quality at talagang dapat tumagal siya. Kasi that's the purpose ng mga proyekto. Kung hindi matatagal, kasi nagsasayla tayo ng pera dito. So, sana tama yung termino mo, no? Pag hindi kalidad ang mga proyekto, nagsasayang tayo ng pera. Uy, yung mga veterano na dyan ng mga kontraktor, makinig kayo kay Engineer Arimado, ha? Sir, maliban sa seawall ng Dalahican, ano pa? Sir, natapos din po ni Mayor yung 2 drainage po, no? Sa may Cusi Street, kung sa may Central po, nakita nyo to ilang taon na yung kanal sa Central na talagang halos earth canal siya na hindi na dumadalo yung tubig doon, na lagi na lang may baha doon sa Cusi Street. Nagawa na po natin yan, napakadala na po natin yan. And nakita nyo, mas safe na po sa mga kabataan, sa mga bata ngayon na sa gilid na sa mismo, sa drainage na po sila dumadaan yung mga bata. Kasi may cover. May cover na po ang drainage natin. Kaysa compare po dati, dahil nga po walang madaanan, dahil po yung... May nabalitaan ako na nahulog din eh. Oo po. Ngayon po, doon na po, na po natin, kitang-kita po natin safety po ng mga kabataan, mga estudyante. Siguro po, sa mga susunod po nito, ang plano rin po talaga doon, lagyan natin ng barricade para mas safe, lalong mas safe po sa mga estudyante. Pangalawa po, itong sa may gilid po ng RC, Pavilla Street po, na-reconstruction po natin yung kalsada niya talagang kapag tuwing siguro, papansin natin tuwing may palanyag dyan, maputik, lubak-lubak. Ngayon po, naayos po natin ang drainage system, naayos po natin yung kalsada, and mas nakita po natin sobrang lawak, sobrang medyo maluwag po ngayon. Yung kung pupunta po kayo dyan ngayon sa may Pavilla Street, parang ang luwag po ng ating palanyag, no? So, yan po yung mga dalawang concreting natin. And then, meron din po tayo yung mga 20% from sa mga other barangay, yung mga kalsada po doon, na talaga pong na-implement natin yung sa last year po. And then, isa po rin po, yung mga solar lights po, nakita nyo naman, talagang mas lumiliwanag ngayon ang ROHS, no? Isa po kasi talaga rin yan sa binili sa akin ni Mayor. Ayaw niya talaga na madilim ang ROHS. Tama. Gusto niya maliwanag. Kumbaga, kahit pumunta ka ng liblib na ROHS, maliwanag. Bakit po? Safety po naman ang pinag-uusapan natin dito. Gusto niya safe ang bawat ROHS sa inyo, no? So, natapos po natin yung mga solar lights. And this year po, meron na naman tayong yung mga naka-solar lights po na sa mga ibang barangay po naman na hindi na last year. Ay meron po ngayon solar lights din po. And then, yung mga madilim po dito parte ng kung mapapansin niyo po siguro dito sa may harap ng LYF dito restaurant yung madilim yan. Ngayong taon po lalagyan po natin yung solar lights, and then yung dito rin po sa may central papuntang Capital of the South, meron din po tayong lalagay doon ng mga solar lights para mas lumiwanag po itong paikot natin ng ROHS. Morente Avenue, umikot ka, mas maliwanag na po, no? Yan po yung mga proyekto talaga natin na natapos po. And isa rin po na tinatapos talaga yung Pining Creek po niyan. Siguro yung mga basura niyan ay talagang sobra. Actually po hindi siya lumamaw dahil sa mga lupa, no? Nakita po namin ang isang reason kung bakit ganun ang itsura ng Pining Creek, dahil sa basura. Well, yun ang problema natin. At palagi ko ito tinatalakay sa radio, engineer. Ang solid waste management. Yes po. And then, yan nga po, yung pag-dredging po natin, napalalim natin yung ilog ng Pining Creek po nito. Napalinis natin. Doon di man natin po na-diretso hanggang dulo, pero syempre po, yun pa rin po ang gusto natin. Meron mapalinis natin yung Pining Creek. Pero at least po, nasimulan po natin ang pagpapalalim sa ilog na to. And then, sa ngayon, susunod po, ay slope protection naman po ang sunod natin dyan. Dahil, syempre, napaganda natin ng riverbanks, protection na po natin ang sunod na dyan. So, mayroon pa tayo dito slope protection din na gagawin dito sa Pining Creek. No? Well, how about sa mga farm-to-market roads natin, sa mga areas, na may problema pa sa kalsada? May mga naka-pending ba or na-implement na ng mga proyekto? Actually po, yung sa mga farm-to-market road po, meron po tayo mga yung sa 20% barangay fund po ni Mayor sa mga barangay po. Meron po tayo sa mga roads na nagawa na, no? At talagang tuloy-tuloy naman po itong proyekto nito ni Mayor para at least lahat po ng barangay na mga gravel road pa ay talagang makongkreto po natin. At least
siguro po yan din naman talaga ang pangarap ng buong Rosario, no? Na maging accessible lahat para sa lahat ang ating bayan. Yes, of course, kasi tayo isang agriculture municipality. Yes po. Ang Tama. masiglang agrikultura, pag-unlad ho ng ating bayan. Yes po, tama po. At isa po rin pong ating natapos siguro po yung sanitary landfill po kasi natin, may alam niyo po regarding sa sanitary landfill. Meron na po tayong kasadang ginagawa. At siguro po pag natapos 'yon ay talagang mas maganda pong accessible na rin po 'yun para sa ating sanitary landfill. And actually po maayos naman po yung maano na po 'yan, matapos na po at masimulan na rin naman po, no. And then siguro po yung tuloy-tuloy naman po kami pagpo-program. Actually po, isa na po sa priority ngayon po ngayong taon, no, yung ating drainage system sa palengke. So nakita po siguro niyo dyan yung itsura ng palengke ng drainage natin. Sobrang hindi na nagpo-flow ang tubig dyan ng ating drainage dyan. So isa sa priority po yan. At ang baho po. Talaga naman. Baho. So, syempre po ako, taga Roas, ay ako yung namamalengke dyan. At kita ko yung sitwasyon. So, isa po sa na-propose natin yan na talagang sabi po ng ating mahal na mayor ay tutukan natin. Pwedeng magawa natin ng paraan yung drainage system. And then yun po, yes po, nakapag-plano po tayo, nakapag-propose po tayo dyan ng ma-rehab na po ngayong taon yung drainage po dyan sa ating market. At yung mga baku-bakong kalsada natin na nagbabaha po dyan sa along market area po natin, ay ma-reblocking na po natin yan, mapalitan natin ng panibago para mas maayos po ang flow ng tubig sa ating mga drainage system po, no. So isa po kasi na problema talaga natin yung drainage system natin sa Roas, which is, alam po natin ng lahat. At isa sa mga challenges ngayon ay itong forecast ng pag-asa na first quarter ng 2025 ay isang above normal ang mga pag-ulan. Yes po. Handa ba tayo dyan, sir? Yes, sir. Actually po, yan po talagang pinaghahandaan namin talaga yung mga ganyang sitwasyon. Kaya po, yung ating mga project na gagawin talaga ngayon ay handa para matugunan po yung mga ganyan darating na mga baha, no? Hindi man natin po mabigla, pero at least po meron na tayong nagagawang pagbabago na maayos po natin yung mga drainage, kalsada, lalo po doon sa mga binabaha. Actually po yung sa Sibali Street po, nakita niyo siguro yung sa Sibali Street, may Adventist, bako-bako na rin po yung kalsada. Ngayong taon po, mapapalitan na po natin ng panibagong konkreto yan, kasama po ang drainage system. May pondo ba tayo na available? Yes po, ngayong taon po yan, kasama po sa 20% development ni Mayor yan sa Sibali Street, ay maayos natin yung kalsada na Sibali at malalagyan natin ng magandang drainage at ilaw din po, solar lights, kasama po ang Sibali Street. Well, Engineer Arimado, at alam niyo mga kaibigan, batang-bata pa ito kilala ko na to. Sir, matanong kita, ikaw ba isang married na ngayon? Yes po, ako po ay happily married at ako po ay mayroong 2 anak. Ay, very good, very good. Anyway, ito'y panimula pa lamang ng marami natin ng mga pag-uusap hinggil sa mga proyekto ng bayan ng Rojas. When assurance, sir, na mga Rojasenyo na talagang tutugunan ng Municipal Engineering Office under sa instructions ni Mayor Leo Cosy ang mga proyekto sa mga barangay. Yes po, we are sure naman po sa inyo na tulad po kami, we make sure na ngayong mga proyekto pong ipapa-implement po natin ay nasa tamang kwalidad, ma-deliver natin right on time po at magagamit ng ating mga Roseño. Kasi po, syempre, anuhin mo pa ang proyekto kung di naman nagagamit, ano? So yan po ang ating priority ngayon, yan po ang ating tinututukan. And bukas po lagi ang engineering office, ang ating tanggapan na ating mahal na mayor. Para sa anuman tanong po, no? Kung mayroon po mga questions and verification, pwede po, welcome po kayo dito sa amin. Ito po ay para sa buong Roseño, itong opisina na to. Ay bukas po ang buong opisina namin para mabigay po sa inyo, masagot ang mga tanungan nyo regarding sa mga project or anything po regarding sa engineering. Thank you po.